Okay, so welcome sa ating video tutorial. And ang ituturo natin sa video lecture na to is kung paano magbasa ng ating kilowatt hour meter. Okay, so hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Umpisa na natin. Okay. So, kilowatt hour meter sa common electrical measuring instrument, no? So, ginagamit to pang measure sa nakonsumo nating electrical power sa ating mga bahay. Okay. So, paano ba natin siya basahin, no? So, ang alam lang kasi natin from the electric companies, so meron lang silang mga tinatawag na electric meter reader, no? So, sila lang yung mga nakakaalam po paano basahin. Pero since you are under electrical installation and maintenance, so kailangan nyo rin siyang malaman, no? Okay? Para naman magamit natin kung meron man tayong mga issues and concerns regarding sa pagbabasa ng electric meter. At the same time, para makatulong tayo sa maitama yung mga error in reading electric meter. Okay, so nakikita nyo ngayon sa inyong harap is ito yung tinatawag nating dials, no? So sa electric meter, so meron tayong tinatawag na mga dials. Ito yung makikita nyo sa harap. So actually sa residential man o commercial or industrial, mostly 5 yung dials niya. And every dials meron siyang corresponding description, no? So yung first, meron tayong kilowatt hour. Second is tens of kilowatt. Third is hundreds of kilowatt hour. And the fourth is thousands of kilowatt. And lastly, tens of thousands. Okay, so paano ba nating basahin o magbasa ng ganitong dials, no? So nakikita lang natin na sa ating meter is yung mga pointer na yan with corresponding number kung saan sila nakaturo. Okay. By the way, ang electric meter natin, dalawang klase na. Meron tayong digital, meron din tayong analog or conventional, no? So pagka digital, so mas madali siyang basahin kasi the number or the digits are indicated dun sa mismong electric meter, no? So kung ano yung actual na consumption or kilowatt consumption ng isang bahay, so makikita agad doon at naka-display, no? Doon sa panel yung reading, no? Yung reading kung ilan yung na-consume niya na kilowatt. Unlike conventional meters, so pag hindi nyo lang basahin, so pahirapan talaga, no? Pero once na maintindihan nyo kung paano siya nag-operate, mas madali na siyang basahin. So mas madali nyo maintindihan. Okay, so most of the household or mga residential houses sa ngayon, no,
more on digital na sila. So, yung iba, may analog pa. Pero, if the time comes na mag-upgrade yung ating mga electric cooperative, so magiging digital na lahat. Okay? So, umpisa na natin, no? So, in reading the dials of the kilowatt hour meter, so pag magbabasa kayo, mag-umpisa kayo dun sa right, no? So, pag ganon. So, pwede rin naman dito sa left, no? Basta yung orientation number, pag ganon din siya. Pag right naman, pag ganon naman. And you notice na meron tayong mga arrow sa taas. So, ano ibig sabihin yan? So, yan yung mga orientation ng movement ng ating dials. So, the first dial, makikita nyo meron siyang arrow, which is clockwise. So, ibig sabihin, yung movement ng ating pointer, kung dito siya nakatapat, so, paikot siyang ganyan, no? Clockwise. So, ibig sabihin, para siyang, ang analogy niyan parang sa ating mga orasan, no? Yung analog na relo. Okay, so, yung arrow naman na ganito, so, ibig sabihin, counterclockwise yung rotation niya. Okay, ito, clockwise, counterclockwise, and clockwise. Okay. So, madali lang ang pagbabasa. So, ito lang yung rules, no? So, ang rules lang natin dyan, kung ano yung dinaanan niyang previous number, kahit hindi pa siya, dinaanan niyang previous number, yun ang magiging reading natin, no? Unless na lumagpas siya dun sa susunod. Okay? So, for example, ito. So, from 1 to 9, so, makikita nyo yung movement ng arrow niya. Mag-umpisa na 0 pag ganun. So, counter. So, kung dito siya nakarest, so, in between 2 and 3, so, ano ang magiging reading natin? Ano yung i-consider nating number? So, hindi pa naman siya lumagpas ng 3. Lumagpas siya ng 2, pero hindi siya lumagpas ng 3. So, ibig sabihin, consider pa rin natin yung previous number. So, ganun ang rule, no? So, hanggat hindi siya lumalagpas ng 3 or naging eksaktong 3, consider natin yung previous number. Pero kung naging eksaktong 3 siya, depende na naman yon, no? Kung 3 siya na eksakto, kunwari ito sana 3 na exact, i-base mo pa rin dito sa unang dial, no? So, sa unang dial naman, ang mapapansin nyo, from 1 to 9, isang complete na rotation yan, no? So, pag eksakto dito, yung nakaturo, kunwari 3, eksakto na 3, i-base mo siya dito. Kung yung arrow nito is nandito pa lang, so, ibig sabihin, between 3 and 4, or between 2 and 3, rather 2 and 3, so, kung nandito ang reading mo sa unang dial, kasi ang rule natin, pag lumagpas dito sa 0, na complete niya isang rotation, magmumove lang to, no? Pero ang ating concern is nakatapat na siya sa 3. So, hindi natin alam kung ang reading niya is 2 or 3. So, consider natin to. Kung ganito siya ang reading dito, hindi pa naman niya kompleto yung isang cycle or isang ikot, so, ang magiging reading mo pa rin yan is 2. Unless, itong pointer mo naging 0 or
lumagpas sa 0, 3 na ang reading dito. So, ganun natin siya basahin, no? Okay, so, I hope naintindihan nyo. So, ulitin natin, no? So, sa pagre-read ng electric meter, kung ano yung dadaanan niyang unang previous number, basta hindi lumagpas doon sa susunod na number or naging eksakto, yung pa rin ang kukunin yung reading, no? Yung previous. Madedemo natin mamaya. And pagka eksakto naman, depende naman dito, no? Sa previous dial. Ang i-consider nyo, hanggat hindi siya lumagpas ulit or nakaisang complete na ikot, consider nyo pa rin yung previous. Pero pag naka-complete na siya, lumagpas at nakaturo ng eksakto, consider nyo yung eksaktong itinuro niya. So, ganun lang magbasa ng dial. So, pare-parehas yan, ganun, no? Ganun lang yung rule. Okay, so tingnan natin ngayon, no? So, kung ano ba kaya magiging reading yan? Sa tingin nyo, ano magiging reading yan? Okay, so magiging reading yan. So, babasahin natin, no? So, mag-umpisa tayo dun sa ating unang dial. So, yung unang dial natin is nasa 5. So, eksaktong 5 siya, no? Yan. So, eksaktong 5. So, ibig sabihin, ang reading talaga niyan is 5. No? Wala naman siya ibang dial dito. So, magiging reading mo dyan is 5. So, next dial, between 2 and 3, hindi pa naman siya lumagpas ng 3 o naging eksaktong 3. So, consider natin yung previous na number, no? Ganon din dito. So, between 8 and 9, so 8 pa rin. Between 3 and 4, so 3 pa rin. Between 1 and 2, okay, so kung titingnan nyo dito, lagpas na siya ng konti doon sa 2, no? So, ibig sabihin, hindi pa naman siya lumalagpas ng 3. So, ibig sabihin, 2 pa rin ang kukunin mo reading. Okay? So, meron tayo ngayong value or reading na 2, 3, 8, 2, and 5. Yan. So, ibig sabihin, ito yung consumption mo. Pag ganito yung indication ng ating dials, no? Okay, so tingnan naman natin itong next. Ayan. So, same pa rin, kaso meron tayong may pagbabago kaya? O, i-read ulit natin, no? So, between 0 and 9, so nasa gitna, so considered na 9 pa rin. And dito naman, letter B. Oops, titingnan mo, eksakto, no? Eksakto sa 4. So, anong rule natin? So, tingnan natin muna yung previous na dial, no? Kung lumagpas pa siya ng 0 or naging 0. Pag lumagpas ng 0, consider natin yung 4. Pag hindi siya lumagpas ng 0, hindi niya na-complete yung isang ikot, consider mo yung 3. So, the previous dial, meron tayong reading na 9. Therefore, hindi siya lumagpas. Hindi siya naging eksaktong 0. So, ang ilalagay natin dito ngayon is 3. Yan, no? So, titingnan nyo, parang 4 na talaga yan, no? Pag 4 nilagay nyo dyan, mali na kayo, no? So, meaning to say, 3 ang reading natin dyan. So, next one is 8 and 9. So, hindi pa lumagpas ng 9. So, 8 pa rin. Between 6 at saka 7.
So, ang reading natin dyan is 6 pa rin. And between 1 and 2, so ang reading natin dyan is 1 pa rin. So, meron tayong reading na 1, 6, 8, 3, and 9. Okay, so ganun lang siya magbasa. So, I hope na susundan nyo, no? Yung ating topic. Okay. So, para mas masundan nyo pa ng husto, so try natin yung ibang example. Okay, so, meron tayong example dito ng dials. So, yung first dial natin, between 2 and 3. So, it meaning to say, ang reading natin yan is 2 pa rin. Between 5 and 6, so 5. Between 5 and 6 ulit is 5. Between 7 and 8 is 7. And between 1 and 2 is 1. So, we have a reading of 1, 7, 5, 5, and 2. O, ganun din dito sa pangalawa. So, ito 5 ulit, 5 or 4. So, clockwise. So, piliin yung previous. So, 4. So, previous 3. Previous ulit 1. Previous number is 2. Previous number is 1. So, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 3, 4. Di ba? Ang dali lang basahin, no? Okay, so next dial. So, between 0 and 1, so meron tayong 0. Ito. Eksakto siya. So, ibig sabihin, 0, 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 9. Eksakto siya, pero hindi natin alam kung 8 ba ang reading dyan, ang read natin, or 9. So, check natin yung previous, yung ating previous na dial. So, ang sabi natin kanina, pag na-complete niya yung isang rotation sa isang dial, consider natin yung eksaktong tinuro niya. Pero kung hindi niya na-complete, consider the previous number. So, in this case, so na-complete niya naman, no? Na-complete ba? So, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, lumagpas na siya ng 0. So, meaning to say, itong ating reading dito, magiging, 9. Dito naman, so, 9 pa rin. So, dito, hindi siya eksakto. Eksakto ba? Eksakto. So, eksakto to, pero consider mo to. So, hindi siya lumagpas sa 0. O, hindi siya naging exact na 0. So, consider natin yung previous. So, 3. And the last dial is 1. So, meron tayong reading na 1, 3, 9, 9, 0. Okay? So, ganun yung pagbabasa ng ating dial lang. So, very simple lang, di ba? Okay, so next naman natin ituturo is kung paano magbasa ng electrical bill, no? So, nakakita na ba kayo ng electrical bill? So, in your cooperative, so may mga electrical bill kayo binabayaran, di ba? Yan. So, paano kaya nila kino-compute, no? So, sa atin, dito sa lugar natin, no? So, we have Nobelco.
So, meron tayong sample ng electric bill, no? Ayan, so yan yung mga example niya. So, kung titingnan nyo, meron siya mga nakalagay dito. Ano ba yung mga nakalagay dyan? So, syempre, yung pangalan nyo, kung saan nakatira. And, account number. Ito. Period covered. So, meron tayong present, meron tayong previous. So, itong present previous, yan yung mga reading niya, no? So, ito naman yung actual na kilowatt hour use na ginagamit. And this one, meron tayong iba't ibang charges, no? Like system charge. Yan. So, FB host, forex. Ito may mga value siya. Demand charge, transmission system charge. May mga bayad yan, no? Kasi sa Nobelco, hindi naman sila nagpo-produce, no? So, nag-aangkat sila ng kuryente. Coming from the national or NGCP, nakuha nila sa national yung kuryente. Okay. So, system loss charge, so nandyan yan, no? Ayan. Supply system charge, metering system charge, nandiyan na yan. Senior citizen discount, meron din. Dust, electrification, environmental charge, sub-removal, LF line rates. So, lahat yan, franchise tax, business tax, generation, transmission, distribution. Ayan. So, lahat yan yung mga content ng ating electric bill. So, paano ba natin siya kinocompute? So, in computing for the total amount due, ibig sabihin, ito yun, no? Yung kabuuan na babayaran mo. So, paano natin siya kinocompute? Okay? So, bago kayo mag-compute nito, dapat master nyo na yung reading, no? Ito. Kasi sa ating electric bill, so meron kasi tayong tinatawag na previous reading, and meron tayong current. Yung previous reading, yung na-read nila nung nakaraan, and the current reading is yung present reading, ano, present reading. Okay, so example. So, ang previous reading natin is August, no? August 16, 2020. And the previous present reading is September 17, no? 2020. So, yung previous reading mo daw, ganito yung orientation ng dial ng ating electric meter. So, syempre, babasahin natin, no, kung ano yung reading niya from the previous dial, no? From that example, so ano yung ating previous reading? Okay, so tingnan natin mabuti. So, yung una natin is eksaktong 6, no? Kaya 6 ang ilalagay natin. Okay, next is in between 7 and 8. So, 7. In between 5 and 6 and 5. In between 7 and 8 ulit. Ilan yan? In between 7 and 8. 1, 2. Okay, in between 7 and 8, ang basa natin yan is 7, no? Then 0. So, yan yung previous. Yung present reading naman, so
So, meron tayong 8, 5, 7, 1, and 0. Okay, so ito yung present reading natin, no? So, ang formula natin para makuha natin yung ating tinatawag na kilowatt hour use, ito. So, simply, pag-subtrakin mo lang yung ating reading nung present, no? So, present reading less mo yung previous reading. So, equals. So, makukuha mo ngayon yung kilowatt hour use. Okay, so ganyan lang yung formula niya, no? Yan. So, ang present reading natin is 0, 1, 7, 5, 8. And ang previous reading natin ay malito. Gawin natin tong para bumagay siya, no? Gawin natin siyang ito, wag dito yung arrow. Dito na lang. Yan. Teka. Dito. So, example dito. So, hindi siya 7, 1. So, kasi mas malaki talaga itong present reading niya kumpara doon sa previous. Kasi present less yung previous. Okay, so less natin yung 1, 0, 1, 5, 7, 6. So, ilan yan? 0, 1, 7, 5, 8 less 0, 1, 5, 7, 6 is 2, 15, 8, tama is 6 minus 1, so 182. No? So, ibig sabihin, yung 182, yan yung ating kilowatt hour use, no? Ito yung ating kilowatt hour used. So, ito yung babayaran mo ngayon, no? Sa ating electric cooperative. Kung ito lang babayaran mo, maliit lang, no? Pero, kita nyo kanina, so marami siyang mga charges. So, naidagdag yan, no? So, hindi lang ito ang babayaran mo. So, pati mga different charges na nakalagay dyan. Okay? So, pag na-compute nyo na to, so, ito na siya. So, dito na siya banda, no? Yung kilowatt hour use. Diyan siya nakalagay. Okay. So, bali magiging ganito siya. Yan. So, ilalagay natin ngayon dito yung ating data. No? Yan. So, ang ating kilowatt hour use is nakalagay dito is 100 yung kanina, no? 182.00. And ang previous reading natin, ano yung previous natin? So, previous reading 01576. So, ang previous reading natin is 0.
or neglect na lang natin 0, no? So 1576.00. Then yung present natin kanina is 1758.00. So date covered. So tingnan natin dito sample 08, 17 and 07, 16. Yes. 9 pala to, no? Kasi September. Ito is August 8. So ang period covered natin is August 16 and yung last niya is September 17. So ito yung ating present reading, previous reading, and kilowatt hour use. So present less yung previous, makuha mo yung kilowatt hour use. Okay, so next step, no? So ano yung susunod natin? Okay, so ganito ang susunod, no? Ito, palitan natin ito ng 6. 6 kasi yung na yan. 6. Okay. So, ang susunod ngayon is i-compute na natin yung ating mga data dito, no? So, paano ang gagawin natin? So, dapat yung kilowatt hour use nyo is tama. Kasi pag mali ito, pag kinumpute natin dito, mali na lahat, no? So, mali na lahat yung data nyan. So, hindi na siya magtatama. No? So, simple lang yung pag-compute nyan. So, yung 182 dito, so, yung 182 dyan, multiply mo lang doon, no? So, itong 182, multiply mo lang siya. Bali, magiging 182.00 times 4.674995. So, yung sagot niyan, dito, no? Try natin. Okay, so multiply natin. So 182.00 times 4.674995. So lalabas siya is 850.85. Yan, no? So, same process din yung susunod. No, yung tong forex na to. So, ganun pa rin. 182, multiply mo to, lalabas yun. 182, multiply mo yun, lalabas. Ganun lang siya. So, pag minultiply natin yan, magiging 146.98. Then, ito naman, multiply natin. Mali na yung sinulatan natin. Dapat ito, 146.98. So, multiply ulit natin yung 182 dito. Magiging negative 1.33.
Same dito rin. 175.28. Then, doon din sa kabila. Dito. 133.46. So, 182 times ito naman. So, magiging 93.60. Then, next natin is ito ulit. 182. Less mo yung, multiply mo dito. Magiging 106.07. Ito namang return customer charge na 5 pesos. Yan ang hindi natin multiply, no? Ito. So, kung ano yung nakasulat dyan, susulat nyo rin dito. So, wag nyo siyang i-multiply doon sa 182. Sa senior citizen, ganun din, no? Kung ano yung discount niya, as is yun, hindi minumultiply doon. So, metering, charge. So, pag minultiply natin doon, naging 66.78. Ito naman, 0.04. Yan. Electrification. So, pag minultiply natin yung 180, ito magiging 28.10. So, ito naman is 0.31. 7.79. And ito is 27.59. Yan. So, itong XF main maintenance, transformer maintenance, kilovolt ampere, monitor. So, hindi na natin gagalawin yan, no? So, steady na yan as is. So, dito na tayo sa business tax. So, siyempre, meron din yan. 0.95, 124.38, 26.10. Usually, ito mga data na rin-compute natin. Nakasulat naman yun sa electric bill nyo, no? Pinapakita lang natin kung paano siya nakuha. Okay, next one is 9.01. Others. Ito. 67.74. Ito naman is negative 31.62. Okay, so yung current amount due, ang gagawin nyo dito, ito total nyo lang, no? So, from the beginning, excuse me. So, yung unang na-compute nyo dun sa taas, dito, pag-a-addin nyo lahat yan, no? Yan. So, lahat hanggang dun sa pinaka baba. And take note lang, no? Take note dun sa mga negative na sign. Tulad nito, negative siya. Ito naman, negative din yung sign nito. So, pagsamahin nyo yung pares na negative, i-minus nyo dun sa total pag-add nyo. So, yung negative, pag-add nyo dun sa yung total na dalawa na negative, ipag-add nyo dun sa positive, no? Para makuha nyo yung current amount due. So, ang lalabas dyan is 1881.09. And the total amount due magiging 1881.09. So, ganun lang siya mag-compute, no? Okay. So, kung titignan nyo yung mga electric bill nyo sa bahay, sa example yung sa akin, ganyan lang. Yan. So, pwede nyo siyang i-verify, no? Kilowatt hour use. So, ito yan, no? So, multiply mo doon, makukuha yan. Multiply mo to, makukuha mo yon. Multiply mo yan, makukuha yan. Multiply mo yon doon. Kilowatt hour use times yon, makukuha mo yan.
and so on and so forth hanggang dito. Ang hindi lang natin minumultiply is ito, yung 1.5, no? And yung kanina, yung 5 pesos. So, wala din yon, no? Yung ito, wala yan. Sa senior citizen, wala din. So, pag-a-addin natin to, pag pinag-add natin yan, hanggang dun sa baba, yan. So, magiging current amount yun natin is ito. So, pwede nyo siyang i-verify kung tama yung lumabas dito. No? Yan. So, ganun lang siya magbasa ng electric bill, no? Kung paano nyo i-check, ganun lang. So, pwede nyo siyang magamit. Pwede nyo siyang magamit na pang-check sa mga electric bill nyo para makita nyo kung tama yung nakasulat dito, no? Okay. Yan. So, I hope na nakatulong sa inyo tong ating video tutorial na to. No? So, paano magbasa ng electric meter na analog, kasi yung digital, direct na yun, no? Yan. So, ganun lang naman siya basahin, no? So, madali lang. Yes, alam nyo lang yung rules kung paano basahin yung mga dial, so hindi kayo mawawala. Yan. Kasi yan ang importante dyan, no? Tulad nito sana. Ito kasi yung kilowatt hour use dito, pag mali yung na-compute mo dito dun sa ating present at saka previous reading, so hindi na siya magtatama, no? Mamamali lahat ng computation mo dito. So dapat tama yung kilowatt hour use, then pag minultiply mo, tama rin dapat, no? So 2 decimal lang siya, hanggang 2 decimal. Okay, so yun lang yung ating video tutorial ngayon, and see you again sa ating next video presentation series. Okay, so thank you for your time, and God bless. Ingat.